Hi everyone, I'm Teacher Margie. May inilabas ang Department of Education ng mga kasagutan natin sa ating mga katanungan sa matatag curriculum. So sinasagot dito ang 13 na madalas na katanungan ng mga guro sa ating policy and guidelines on matatag. Ito ay pwede ninyong ma-download sa website ng Department of Education at makikita nyo doon yung frequently asked questions. I-download nyo lamang yun as your guidance. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng frequently asked questions ng mga kaguruhan natin. So, ito po yung itsura ng inilabas ng Department of Education na kadalasan na katanungan sa ating new policy guidelines on the implementation of the matatag curriculum. So, noong July 23, 2024, inilabas yung number 10, DepEd Order number 10, Series of 2024. So, karamihan sa atin na mga guro, maraming katanungan sa isipan. So, number 1 na kadalasan na katanungan ng ating guro ay itong DepEd Order number 10 Series of 2024 kung cover ba ito ng lahat ng grade level. So, sabi dito, the answer is kinder lang hanggang grade 10. So, hindi pa kasali ang senior high po dito sa matatag curriculum. So, ang K-Stage 1 natin is kindergarten to grade 3. Then, K-Stage 2 is grade 4 to 6, which is elementary. So, Stage 3 naman is grade 7 to 10. So, ayan. So, malinaw po na hanggang kinder to grade 10 lamang po ang matatag curriculum. So, next siguro is magiging Stage 4 na yan pag kasama na ang grade 11 and 12. Ayan. Okay, next question is, how about the policy coverage for special needs education, madrasa, education program, indigenous people education program, or IPED, special curriculum program, and the ALS? Ayan, so ipinakita doon sa DepEd order na nasa page 42 to 43, 55, and 56, nakalagay po doon na the programs in support of the implementation of the matatag curriculum, this include the sub-programs of the National Learning Recovery Program, Inclusive Education Program, ALS, and co-curricular programs. So, their existing guidelines shall remain in effect until new policy guidelines are released. So, dati pa rin na policy guidelines ang ina-adapt dyan sa mga programs na yan. So, ang katanungan sa number 3 is the mother tongue-based multilingual education program is still being implemented in the matatag curriculum? So, it is yes. So, ginagamit pa rin ang MTB na language. Makikita yan sa page 41 and 42 sa DepEd Order number 10. So, tignan natin yung page 41 and 42. Ayan. So, dito, nakalagay dito yung the medium of teaching and learning for this stage of the matatag curriculum observe a transition from the dominance of the first language or the language that the learners use and understand from kindergarten until grade 1 to the accommodation of both Filipino and English, which are used starting grade 2 until the end of the program. The first language shall be the medium of teaching and learning for all learning areas in K-Stage 1. So, ang K-Stage 1, diba, kinder to grade 3, except for the Filipino and English subject. Ayan. So, malinaw po yan na nakalagay po na yes ang answer.
So, ito yung follow-up naman ng number 3 na question. Beginning this school year, will mother tongue still be a subject for grades 2 and 3? So, ang sagot is no. So, wala na pong mother tongue sa grade 2 and 3. Ayan. So, sa mga K-12 BEC, yung mga grade 2 and 3, wala na pong mother tongue. So, makikita dito sa DepEd Order number 10, wala na kayong makikitang mother tongue dito na subject. So, ang subject nun na lang is, sa grade 3 is 7, at sa grade 2 is 6 na lang. Ayan. So, dati, 7 sa grade 2, sa grade 3, 8, nung meron pang mother tongue. Pero ngayon, tinanggal na po, kaya wala na pong mother tongue sa grades 2 and 3. Malinaw po yun na nakalagay sa DepEd Order number 10, Series of 2024. Okay, number 5 naman na tanong is, how will students be assessed under the matatag curriculum? So, nakalagay din po doon sa DepEd Order number 10, page 12, 13, and 14 na makikita nyo dito. Ayan. So, pareho pa rin ang gagamitin natin na classroom assessment. Katulad ng ginagamit natin nung K-12 BEC pa tayo. Ayan. So, malinaw po yun. Ayan. So, DepEd Order number 8, Series of 2015. Ayan. Then, DepEd Order number 31, Series of 2020. So, dati pa rin ang ginagamit natin sa, lalo na sa pag-grade at sa mga assessment naman, yung ginagamit pa rin natin na dati is, which is sa kinder, yung ECCD checklist. Sa reading naman, kinukuha natin yung assessment natin sa PhilErie. Then, sa Comprehensive Rapid Learning Literacy Assessment or CARLA. Then, yung RMA sa math naman. Ayan. So, dati pa rin ang mga ginagamit natin katulad nung K-12 BEC. So, follow up doon sa number 5 na tanong about assessment. Ayan. So, pareho pa rin ang ginagamit na policy sa pag-grade ng mga bata. Ayan. So, DepEd Order number 8, Series of 2015 pa rin. Kung ano yung ginamit natin noon na assessment, yung written at performance task, ganon. So, ganon pa rin ang ginagamit natin sa mga subjects natin sa assessment. Ayan. So, walang pagbabago po. So, bago ma-implement itong matatag curriculum, so, tinitrain muna ang mga teachers para maihanda ito sa pag-implement ng curriculum. Ayan, katulad nung ginawa nung last May, 5 days sila na train. Ayan. So, yung 5 days na yun yung parang paghahanda nila para sa implementation ng bagong curriculum. So, ayan. So, by phase yan hanggang sa next school year, hanggang sa last school year na pag-i-implement, ititrain muna ang mga teachers bago ito ipapa-implement. Ayan. Then, number 8, when will the matatag curriculum be fully implemented? So, itong school year na ito, kinder, grade 1, and grade 4 lang sa elementary, then grade 7 sa junior high. Then next school year naman sa 25-26, ang next na batch or the phase 2 is grade 2, 3, 5, and 8. Ayan. So, next batch sila. Then, the last batch na mag-implement ng matatag curriculum is the grade 6, grade 9, and grade 10. Ayan. So, malinaw po dyan na nakalagay dyan sa mga highlights natin, K1, 4, and 7 lamang po ngayong school year. Ayan. Para hindi tayo magkalituhan. So, the rest, ang gagamitin na curriculum is the K-12 BEC. Ayan. So, follow-up question naman nito sa number 8. Should we implement the matatag curriculum if a grade level is not covered yet? So, hindi pa kasali sa matatag curriculum implementation. Syempre, hindi po. Kung ano yung nakalagay na phase 1 lang na magpapatupad nito, yun lamang po. Hindi po kasali ang mga grade 2, 3, 5, 6, and the rest.
So, tandaan ninyo, ang mag-implement lamang po this school year is Kinder, Grade 1, Grade 4, and Grade 7. Ayan. So, hindi po natin pwedeng gamitin kung ikaw ay nasa Grade 2, nasa Grade 3, nasa Grade 5, 6, ganon. So, hindi po pwede. So, other grade levels shall follow the learning areas in the MELT base. So, ang mga Grade 2, 3, 5, 6, 8, 9, and 10, ang gagamitin pa rin ng mga learning areas is the old curriculum, which is K-12 BEC. Pero yung gagamitin na minutes or time allotment ay based na tayo sa DepEd Order number 10 series of 2024. Ayan. So, meron naman po doon na nakalagay na sample. So, tandaan ninyo, pag old curriculum, Annex 3 ang pagbabasihan natin. Kung bagong curriculum naman, yung mga matatag Phase 1, Annex 4 naman ang gagamitin. Ayan, para hindi tayo magkalituhan ng pag-implement ng time allotment at saka sa mga subjects. Okay, so sa number 10, isa ito sa mga karaniwan na tanong kasi magpapatupad na ng bagong curriculum. So, saan tayo kukuha ng mga learning materials? So, nakalagay dito, if we need to print electronic copies instead, will additional funds be provided to school for printing? So, the printing of e-textbooks and electronic teachers are not allowed. Ayan. Hence, no provision for funds can be made. But the same materials can be accessed online. So, ano yung mga official na online natin na pwede tayong mag-download sa DepEd Learning Management System, LMS. Ito yung website na legit na pagkukuhanan natin ng mga learning materials kung gusto man natin na kumuha ng mga learning materials. Then, ayan, so nandyan yung website, yung LMS, then LR portal natin. Ayan. Then, pwede rin tayong mag-ask ng assistance sa ating division. Ayan. So, yung letter C naman, can we still use the learning materials from 2016 K-12 BEC? Okay. So, yung answer dito is yes. Pwede nating gamitin as reference at supplementary materials while waiting completion of procurement and delivery of new textbooks and teachers manuals aligned with the matatag curriculum. Ayan, so habang naghihintay tayo ng mga libro, mga manuals na align sa matatag curriculum, pwede nating gamitin pa rin yung mga dati natin na textbooks as reference and supplementary materials katulad ng module. Ayan. So, ganun na lang. Alam ko, ang mga teachers, madiskarte yan. So, maraming pwedeng pagkuhanan ng mga learning materials. So, dito naman sa number 11 na question, it is about the daily lesson log format. So, ang ginagamit pa rin natin is pwede pa natin gamitin yung DLL. At sa mga bago naman, lesson exemplars are developed and provided to teachers. So, ayan. So, sa number 12, question about sa kindergarten. Assign 2 class sessions, 1 in the morning and 1 in the afternoon. What will be the equivalent teaching load? So, given that 1 session is equivalent to 3 hours, kindergarten teachers handling 2 sessions will have 6 teaching loads. Ayan. So, equivalent to 360 na yon na minutes. Ayan. So, complete na siya. Pero pag ikaw ay nagtuturo lang ng isang session, ikaw ay kukuha ng ibang load sa ibang grade level. Ayun. Para hindi ka mag-underload. Ayan. So, yan yung sinasabi nila na kapag 1 session lang siya. Pero pag 2 session naman ang handle mo as a kindergarten teacher, hindi ka na kukuha sa iba pa. Ayan. So, complete teaching load ka na. So, ganun din yan sa mga ibang teachers. So, tandaan natin, kapag underload tayo, kailangan nating kumuha ng iba pang teaching load para makomplete natin yung 6 hours of teaching load which is 360. Ayan, para hindi tayo ma-underload.
So, kailangan nating maghanap ng ibang tuturuan na subjects para makomplete ang 6 hours teaching loads. So, dito sa number 13, parang napansin ko dito parang may mali dito sa grade 3 kasi ang grade 3 hindi pa siya matatag curriculum. Kasama pa tayo sa K-12 BEC. So, ang pagbabasihan natin ng subject is sa Annex 3 pa tayo. Ayan, so tandaan natin sa Annex 3. Ayan, so ipapakita ko sa inyo kung ano yung Annex 3. So, ito po yung Annex 3. Kasi ang nakalagay doon, pag papansinin nyo, Annex 4 ang nakalagay. Pero, magiging Annex 4 lang yan kapag implemented na ang matatag curriculum sa grade 3. Pero, K-12 BEC pa tayo na grade 3. Ayan, so, ang pagbabasihan natin is the Annex 3. Ayan, so, malinaw po dito na wala na pong mother tongue katulad ng grade 2. Ayan, so meron silang 7 subjects. Then, meron na rin silang total time per day is 375 Monday to Thursday. Then, 360 naman kapag Friday. Ayan, so in total of 6 hours and 15 minutes. So, makikita natin para na siyang may overload na siya na 15 minutes kapag Monday to Thursday. Ayan. So, ganyan ang paggawa natin ng class program natin pag grade 3 na. So, Annex 3. Ayan. So, wag nating kalimutan po yun. So, balik tayo doon sa question. So, the mother tongue will no longer be a learning area in the matatag curriculum and 2016 BEC K-12 curriculum. The learning areas of grades 1 to 3 are enumerated sa DepEd Order Number 10 Series of 2024. So, kung hindi mo pa nababasa yung DepEd Order Number 10, pwede mo itong i-search sa website ng DepEd at i-download para mabasa mo at mas malinawan pa sa policy ng ating matatag curriculum. So, ganun lang po. Ito po yung karaniwan na tinatanong ng mga kaguruhan at sinagot, ginawa ng kasagutan ng ating Department of Education. So, sana nakatulong itong video na ito para mas malinawan pa tayo at mabawasan na ang ating alalahanin sa ating isipan. Maraming salamat!